Boys, you ready? What happened, Daddy? I don't know. I will have. Aloha! It is another beautiful day here in the paradise, guys. In today's video, ayan, nandito na naman tayo sa ating kitchen dahil tayo ay maglalaba. Hindi tayo maglalaba, guys. Tayo ay magluluto. So, day off natin today. Ngayon, napanood ko yung video ni Ma'am V. Cortez na nagluto siya ng pinakbet. Kahapon ko pa sinasabi sa asawa ko na gusto kong kumain ng pinakbet. So, kaninang umaga, guys, pumunta ako sa Filipino store at bumili ng ingredients para sa ating pinakbet. Ngayon, ang challenge natin, dapat mapakain natin yung aking asawa dahil siya ay diet. Ayan, so 1 week na siyang diet. 1 week na siyang di kumakain ng kanin. Hindi ko kaya yung ginagawa niya, guys. So, dapat today mapakain natin siya. And guys, I'm so excited. Sana magtagumpay ako sa mission ko today. Ayan, so gawin na natin. Let's go! And guys, so unahin muna natin yung chicharon. So ano nga ba ang pinakbet dish, guys? Bakit gustong-gusto siya ng marami? Pinakbet is a popular Filipino vegetable stew originated in the Ilocos region of the northern island of Luzon. Pinakbet is made by simmering a variety of vegetables in a fermented seafood-infused broth with either shrimp or lechon kawali. Common vegetables used in pinakbet include eggplant, okra, sitaw, ampalaya, and kalabasa. Alam nyo ba, guys, na itong dish na ito ay isa sa mga pinakapaborito kong authentic Ilocano dishes or Filipino dishes sa aking buong buhay. As you may already know, guys, I came from Lawag City, which is the center of Ilocos Norte, which can be found in the north part of the Philippines, which this dish originated. So kung na-imagine nyo, guys, I grew up tasting the best pinakbets in town. And I understand, guys, katulad ng pag-evolve ng mundo, ay nag-evolve na rin ang pagluluto ng mga Pilipino sa dish na ito. So, yung iba is talagang iniiba na, ina-upgrade na yung pagluluto ng pinakbet. Pero yung pinakbet na lulutuhin ko today is yung kinalakihan kong pinakbet na linuluto ng nanay ko, okay? So, nanay ko, hindi mo nanay, kaya wag kang mag-react. Maya, baka sabihin nyo, bakit ganyan? Bakit ganito? Ganyan. Kasi nga, nanay ko. Bakit? Kabatid ko ba kayo? Nakipag-away. Yan, guys. So, binibiro ko lang kayo. Ayan. So, bumalik na tayo sa ating pagluluto ng ating pinakbet. Ayan. Kung nakikita nyo, guys, hiniwa ko na kanina yung ating chicharon. Ngayon, dito, hinihiwa ko na yung ating kamatis. So, yung nanay ko nasa Pilipinas. Ako ngayon nandito sa Hawaii. And then, yung naaalala kong pagluluto niya ng pinakbet ay naggigisa muna siya. So, ginigisa muna niya yung bawang, yung laso na, yung ginger, yung mga condiments ba, tsaka yung karne na kanyang gagamitin bago niya linalagay yung bagoong, tsaka yung vegetables. Kasi sabi niya, mas malasa daw talaga yung pinakbet kapag ginigisa muna. Ito yung mga gulay na ating gagamitin sa ating pinakbet, guys. So, meron tayong talong, meron tayong okra, lalagyan natin ng sitaw, tsaka meron din tayong ampalaya. Yung kakaiba lang at tsaka yung ating idadagdag sa ating pinakbet is yung siling haba or siling pahaba. Siling pahaba ba siya or siling haba? Kasi yung akin, guys, mahaba na siya eh. 5 inches siya. Tapos kung ginigising mo siya, talagang humahaba pa siya. Kalimit tayo ibagbagam. Ay, iba ba yun, guys? Sorry. Naligaw lang. Sorry. So para may kasama yung menudo na ating linuluto.
Para siyang menudo, no? Ang dami niyang sauce, pero pinakbet yan. Ayan. So, ganito kasi yung kinalakihan kong pinakbet, guys. Nilalagyan talaga ng mama ko ng tomato sauce. May iba-ibang klase naman kasi ng pinakbet. Meron yung linuluto lang sa bagoong na walang tomato sauce. Pero yung amin kasi, meron talaga siyang tomato sauce. Ayan. So, nagluto rin ako ng, maling. Para may kasama yung ating pinakbet mamaya. Ayan, sana mapakain natin si Kuya Mark, no? Guys, so kung napapansin nyo, sa frying pan ako nagluto. Kasi sabi ng nanay ko, mas masarap daw kapag sa frying pan nagluto. Charot! Charot lang, guys. Hindi ko mahanap yung kaldero namin. Ayan. Yung asawa ko kasi, kapag siya naglilinis, feeling ko parang mansion yung bahay namin. Kasi hindi ko talaga nahahanap kung saan niya linalagay yung mga gamit. Tsaka malinis yung aking kamay, guys, ha. Baka mag-judge na naman kayo dyan. So, malapit na siyang maluto, guys. I'm so excited. Boys, you ready? Mark, mangang ka? Yes! Good job! Guys, so tapos na yung aking linuto. So, sabi ni Kuya Mark, magluto pa daw ako ng additional na kanin kasi baka magkulang daw yung aming kanin. Ayan. Hintayin namin yung kanin na maluto. Bibigyan ko muna yung aking mother-in-law doon sa kabilang bahay. Ayan, guys. Apo! Mami, binakbit. Pinakbet. Hi! Thank you. Chicharon niya. So, gutom na ako. Si kay Noah hindi na nakapaghintay. Nakatulog siya habang linuluto namin yung kanin. Pero kumain naman siya ng marami pagkatapos niyang magising kanina. Pero si Kuya Mark, ayan, napagtagumpayan natin, guys. Napakain natin siya after 1 week na hindi siya kumakain ng kanin. Talagang napakain siya dahil sa ating pinakbet. Ayan. I wanna take this opportunity, guys, para magpasalamat ng marami sa inyo dahil yung huli nating vlog na ating ipinost sa ating isang social media account is nag-viral dahil kayo po ay nag-like. So, maraming salamat po, guys. So, ang saya-saya dahil lumalaki na talaga yung ating pamilya. Although, I'm posting vlogs, ganyan, for my memories later kapag ako ay tumanda. Talagang naa-appreciate ko kapag yung ibang tao is naa-appreciate nila yung aking passion. From the bottom of my heart, guys, I will try my best. Ayan. So, this is Mrs. Aloha Maui na nagsasabi, kayo po ay mag-ingat hanggang sa susunod na vlog. Mahalo! Excuse me po.